Mga kalangga, kilalanin natin ang isang katutubong manubo na animoy may lahing Indiano o Pakistani. Siya si Abel. 22 na taong gulang at mag-isang naghahanap buhay sa bundok. Naabutan ko siya na pasan-pasan ang kahoy. Siya daw ay nagtatrabaho para may pambili ng bigas at nag-iipon para may pambili ng abono sa kanyang tanim na mais. Dumayo pa siya sa kabilang munisipyo para makahanap ng magpapatrabaho at kumikita naman siya ng 300 bawat araw. Siya daw ay umalis sa kanilang lugar at namuhay na mag-isa sa bundok. Nagtatanim siya ng mga kamote para may pangkonsumo sa araw-araw dahil ang kanyang mais ay nasa 3 buwan pa ang hintayin bago ito ma-harvest. Noong naitanong ko ano ang kanyang balak sa kanyang buhay, gusto niya daw magpatuloy sa pag-aaral dahil nahinto siya sa grade 8, 6 na taon na ang lumipas. Pero iniisip niya sino ang susuporta sa kanya kung mag-aaral na siya. Saan siya kukuha ng pagkain kung walang magtatrabaho para sa kanya? Kaya ang iniisip na lang niya ngayon ay ang paraan kung paano mabuhay sa araw-araw. Mga kalangga, bakit nga ba mag-isa siyang naninirahan sa bundok? Nasaan nga ba ang kanyang pamilya? At paano niya kinakaya ang mga hamon sa buhay ng mag-isa lang? Kaya't mga kalangga, panoorin po natin ang kwento ng buhay ni Abel. So yun mga kalangga, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po, nag-i-scout tayo mga kalangga. At meron tayong napansin dito. Kuya, baba mo muna yan. Ayan, meron tayong napansin na isang lalaki po na nagbubuhat po ng mga kahoy. Ayan, meron siyang mga good lumber na pasan-pasan. So naghahanap tayo ng posibleng matutulungan dito po sa bukid nun mga kalangga. At ito, nadaanan natin siya sa may dito lang galing sa bundok. At ngayon, makakausapin natin siya para malaman natin yung sitwasyon po ng kanyang buhay. Anong pangalan mo? Abel. Abel. Ilang taon ka na, Bel? 22. 22. Kumusta? Okay ra. Okay ra. So, okay lang na mag-interview sa'yo? Okay lang. Nakakaintindi ka mang Tagalog? Ayun. Ako si Ruel. Ayun. Saan yung bahay mo? Quezon. Quezon. Layo. So ito, saan pa galing to? Bukid. Sa bukid? Lagyan natin to sa ano. So, galing pa siyang bundok mga kalangga. Bel, kumusta yung buhay mo doon sa Quezon? Lisod lagi. Nahirap? Anong trabaho mo doon? Lampas. Lampas? Nagagamas daw po, ano? Magkano yung kinikita mo dyan, Bel, sa trabaho na yun? Kuan mo ito, galing mo na kung kuan ba? Sa sarili mo lang. So may tanim ka doon sa Quezon. Anong tanim mo doon, Bel? Mais. Mais. Nakatanim ka na or magtatanim pa lang? Nakatanim na ka? Nakatanong? Turok na. Ilang buwan pa to bago ma-harvest, Bel? Tulo pa. Ano ngayon? September, October, November, December? December. Tagal. So sa loob ng 3 buwan na yun, Bel, ano yung sideline mo doon para, syempre, wala kang kikitain, di ba? Wala kang income. Ano yung ginagawa mong diskarte doon, Bill? Usay lang, yung inadlaw ko. Para pang bugas po. Kung may mga arawan, pumapasok ka doon sa trabaho. So, ano yun? Sarili ka lang na ano doon? Kumusta yung bahay mo doon? Ikaw lang nakatira doon? Mag-isa ka lang? Ano yung forma ng bahay mo? Kugon? Kugon. Tapos yung dingding? Kuan lagi, kaway lagi, pero nalata ng uban ba? Trapal na lang kung kuan. So nilagyan mo ng trapal? Grabe. So sana siguro plano natin na mapuntahan natin yung bahay niya. At dito tayo, Bel. Upo tayo dito, para siyempre mas makakausap pa natin sa mga kalangga. So, Bel, ako si Ruel of Malalag. Isa ko ka charity vlogger, Bel. At nandito ako sa inyo ngayon para maghanap ng mga tutulungan. So ikaw, napansin ko kanina na pasan-pasan mo yung kahoy. So saan galing yung nakahoy na yun, Bill?
bukid. Sa bundok. Oo. Ano yun, sideline mo dito? Sideline, pangpalit og kuan, abono. So sa sideline ka dito, bumababa ka galing Quezon. Pagdating mo dito, yan yung ginagawa mo, trabaho. Magkano kinikita mo dyan pag nag-ano ka dito, inadlaw? 300 man bro. 300 yan? Kumain ka na? Wala talaga. Wala. Mag-alas 12 na. So, bakit mag-isa ka lang doon, Bill? Pero may mga, ano ka doon, may mga kamag-anak ka? Quezon? Oo. Nakay mga uyuan dito? Uy, uyuan dito. So, pinili mo talaga na ano lang, mapag-isa lang doon? Grabe. So, ayun mga kalangga, ano, na siya lang po mag-isa na nakatira po doon sa Quezon. Yung bahay niya po ay, ano, mas maganda pa yan. Gwapo pa yan. Mas gwapo pa na. So, yung poste nun, ikaw lang gumawa nun, ng bahay na yun? Sino nagawa ng bahay na yun? Ng kubo? Kuan lang, hindi nila nakukuan. Ikaw lang nagawa nun? So, siya lang po ang gumawa ng kanyang sariling bahay, mga kalangga. So, Bel, ano yung maitutulong ko sa'yo, Bel? Ano yung pwede kong maitutulong sa'yo? Konsumo mo? Okay, bugas. Pag ganito, Bel, wala kang, siyempre, walang pera. Ano yung discarding ginagawa mo? Ito lang, sideline lang. Ano yan, sumasahod ka pagkatapos ng trabaho? 300 ka agad. Anong binibili mo din sa 300? Sa bugas. Bigas? Kape. Nasobra ka ng tigumon para pang-abono. So nag-aabono ka doon sa pananay mo. So Bel, gano'ng kahirap yung buhay mo bilang bilang ikaw lang mag-isa? Lesugi yun. Saan tamangin. Maraming magyatag sa Pag-Ginoo sa ato. Pero minsan pag umaga, Bel, na nakakaramdam ka ng pagod. Maragig kapoy po ka sa pagbuntag. So anong ginagawa mo? Kasi kapoy na gusto mo tam kuan pe. Hindi tam maningkamot maning kuan sa ato. So may mga napagdaanan ka na, Bel, na medyo mura ka nang makahila ka ba? Ano man to, Bel? Sa lagi mo na nato. Laban lang gyud kay. Diri ka, Bel. So minsan nakakaisip ka na sobrang hirap ng buhay. Papasok ka pa sa school? Di na? Anong grade yung natapos mo? 8. Grade 8. So matagal ka na nahinto? Duga-duga na yun. 22 So supposed to be mga college na yan siguro, no? Diyan mo. Kung nagpatuloy ka lang. 4 year college sa 4 year college na sana. Pero bakit nahinto ka sa pag-aaral nun? Gasto. Walang gagastos, walang gumagastos sa'yo? Ano yun, sariling diskarte mo lang? Pero wala ka pang pamilya, wala ka pang asawa. Wala pa. So wala ka pang plano din. Bakit? Gusto pa man panahon. Mahirap anong tribo niya, Bel? Manubo. Manubo mo? So gusto mo talaga na muna, kumbaga maningkamot na sa. So pag may time, Bel, na siyempre ikaw lang mag-isa, nakakaramdam ka ng lungkot din. Halimbawa, unsa yung mga hunaan, Sa mga hunaan na kuwan. Kitares lang. Mingawon taw. Kapuyon tan, alangan mo dito mo kuwan. Kasi ikaw lang din mag-isa, di ba? So kahit napapagod ka, wala kang ding magagawa na di man pwede na susuko. Pero ngayon, kumusta yung buhay mo ngayon? Kira? Okay lang. Malaban pa rin. Pero wala kang plano na babalik sa school? Ayan, nag-roog kuwan. Mahimo ko. Alangan namang kuwan tayo. Kasi wala din magsusuporta sa'yo, no? Kasi siya lang po, solo niya lang po, mga kalangga, Siya lang po yung bumubuhay sa kanyang sarili. Kaya hindi na po niya naisip na mag-aral, bumalik sa pag-aaral. So Bel, ano yung masasabi mo, Bel, na nakita ka namin, nakita ka ng Team Rochelle?
salamat. Naamo din eh. Nakita ninyo. Kailan balak mo bumalik sa Quezon? Tapusan ko na. Katapusan. So dito ka muna magtatrabaho. So ayun. Siguro pag makabalik ka na doon, makakaipon ka na ng pera doon. Nangyadlaw sa Lagita ko. Nangyadlaw sa Kadere. So nag-iipon ka ng pera dito para may pambili ka ng abono doon. Magkano ang abono doon, Bill? 21 kay 730. 730. Para bunga ka ng urea, 2004 man siguro. Oo. So ano yung mais mo, Bel? Sarili mo talaga yan? Marami din? Hindi man kayo luwag kayo. Sakto-sakto lang? Sakto-sakto. Pero dati pag nagtatanim ka tapos harvest, magkano yung kikita mo dun? Hindi rin maabunan so gamay kita lang sa. Pag walang abono. Dati walang abono din sa'yo? Abono. So kumusta yung tubo? Okay naman ang tubo pero kanang gagmay lagi bunga. Gagmay bunga, no? Pero sarili mo yun. Pag once maibenta mo, solo na mo itong kuhan. Hindi na ka magbayad sa financer. Hindi na. So ayun mga palangga at matagpuan natin siya, Pero Bill, ano yung pangarap mo sa buhay mo? Bilang bilang solo. Ikaw lang mag-isa. Sa imong direksyon sa imong kinabuhi ba? Sa imong pangandoy sa imong kinabuhi. Kuan lang yun lang. Okay naman tayo menu pero saan tamang yun nga. Okay na sana mag-asawa. Kasi nasa saktong edad ka na. Pero ano yung iniisip mo talaga? Bakit di ka pa rin nag-aasawa? Tayo mahimo sir. Ha? Mahimo ka na matay pang kuhan. Lahat mang kuhan karon. Mahirap na yung buhay ngayon. Mga kabayo. Yun yung naisip mo, Bel, na kaya di ka pa nag-aasawa. Kasi may bayad pala dito. May bayad pala yung pag mag-aasawa dito? Sa tribo nyo? Ano yung mga binabayad? Kabayo, ano pa? Kwarta. Pera, mga magkano yung pera? 20 ang 20 mil? Grabe. Kabayo duha. Kabayo, dalawa. Magkano yung isang kabayo? Mga kabayo, 30 mil mga kabayo. So 30, 60. Tapos 40. 30 ba yan? 40. 30. 90 mil. Ano pa, yun lang. Napagkuhan, gasto. Gastos pa sa kasal. So, sobra 100,000. So di basta-basta yung mag-asawa dito. Di pare sa mga ibang tribo or sa mga Bisaya. Pwede na kahit mag-live-in kayo dyan, mag-asawa kayo. Pero wala pa talaga yan sa isip mo. Yan yung iniisip mo na gastusin pag halimbawa mag-asawa ka. Hirap na nga sa buhay, di ba? Yun. Pero ngayon, ano pa yung pinaprioritize mo? Yung sarili mo? Yung makakain ka lang? Ano yung karaniwang kinakain mo dun sa Quezon? Sila lagi kuan, way nadlawon. Pag wala kang nadlaw. Anong klase saging? Kardaba? Katong kuan Doy. Doy ba? Doy. So, kaya pumunta ka dito sa area na to. Di ba Bukidnon na to? Valencia. Pumunta ka dito dahil nag-aarawan ka. Pagbalik mo doon, nakakaipon ka ng pera. Anong bibilhin mo doon? Abono na lang. So sana mapuntahan ka namin sa inyo, Bisita namin yung lugar niyo doon. Kumusta naman yung buhay mo doon? Isod lagi. Isod. Pagbangon mo sa umaga, ano yung ginagawa mo? Kape. Bago magtrabaho. Usay lagi di makapag. Pero minsan pag walang kape. May kape ko man pang palit. Walang pambili. Largo lang sa kwan. Diretso ka na sa trabaho. Sa sakahan. Ano yung wala kang kinakain? Balanghoy. Balanghoy lang. Grabe, Yan talaga yung mga typical po ng mga pagkain dito sa tribo, mga kalangga, Yung ganyang pagkain, balanghoy, di ba? Kamuting kahoy, saging, kung walang mais, di ba? Kasilo. Kamuti naman. So, unsa jud imong ginapangandoy jud sa imong kinabuhi? Gusto ko lang ako may eskwela pero gusto mo talaga mag-aral? Grade 8 ka na,
Tagal. Anong taon ka na natapos? Katong na, kuhan ka, katong naundan ka? Kuan. Dugi-dugi na? Kuan pa akong edad ato 18. 12 pa, ay 18? Kuan. 16. 16 yung edad ito? 6 years. Tagal na. No. 22 na mga karon. So, 6 years po mga kalangga. Asa ka nag-eskwela? Saan Lumintaw? Lumintaw. Pero sa ngayon, siyempre wala ka pang wala pang maayos na trabaho. Trabaho ka muna ngayon. Sige lang kasi ipadayon na yung trabaho, no? Kasi siguro baka may makakapanood sa ating ngayon, mga ibang tao. Ano yung masabi mo sa kanila? Oo, tapos salamat ka. Salamat mo. Sa mga mutabang. Tabang sa amuang. Res na mo. Pag, halimbawa, Bel, pagka December, ano yung gagawin mo din sa pera? Na ano? Plano lagi akong ipabalay lagi. Magpabalay ka dito sa mga malag, sakto lang sa mga ano? Pero yung mga kahoy doon, marami ba makukuha ang kahoy? Dagdag kahoy dito. Bibili mo lang mga yero. No, kanang sin na lang o ano, lansang ano. Bel, ako ihatag diri sa mga Bel ha. Dawatan ning bugas, no. Yan, maraming salamat po sa Team Rochelle Hong Kong supporters, no? From Hong Kong sila Tita Francisca at sa mga grupo niya. Dito lang sibog Bel kay dagag tulong diha. Bel, ako na binigtabang si mo ha. Ang bugas. Ang tabang kuan bugas. Pero kahit ilang araw na wala kay income, at least sold imong bugas, di ba? Siyempre may kape pa dito, Bel. Kape at asukal, no, kamay. So, lipay ka sa gidawat ni makaron. So, ayun mga kalangga, at siyempre, no, meron din tayong ibibigay na ito paano. So, ayun Bel, meron akong ibibigay sa iyo ha. Ito po ay galing sa ating mga iba't ibang sponsor na nagpapaabot po ng tulong, no? Ito Bel, meron akong ibibigay sa iyo na 246,800 ha. Anong gagawin mo diyan? Ano ko kuan? Papalit abono. Bili mo abono. Ayun. Sige, malay mo pag sa susunod Bel, no, makabalik ako sa iyo. Mas malaki pa yung ibibigay ko diyan, no. So sa ngayon, abono mo na yung bibilhin mo. Ayun, para may pang-abono ka sa mo, sa mais, no? Kailangan na ba abonohan to? Abonohan? Pwede na yung abonohan. Kuha na ito, sa bensin ko, pwede na ito abonohan. Pwede na abonohan. Mulapas na sa ka ng 2 ka bulan, di na kayo maipik ng abonohan. So ilang buwan pa yun? Sa bulan. Sa kabulan pa ito? Kuha na, 5 kadlaw na, mga 45 days. Pwede na ito. Abonohan. Kaduhan ng abono sa head. Ay, kaduhan na to. Abot na 2 ka bulan din na pwede ko. Hindi na pwede no, kay ano na sila, nang dagko na tagas ka eh. So mas maganda pala talaga na abunuhan yung mga mais dito, no? Kay ano ba, para sulit ang yung paghulat, di ba? So, ayun Bill, puhon na makita ka pa namin dito, no? Since ka pa naman, katapusan ka naman aalis, babalik sa inyo. Baka siguro sa pagbalik namin, isama mo kami doon sa bahay nyo, no, para makita namin yung saan ka nakatira at kung ano yung buhay na meron ka doon, no? Sige Bill, di na kami magtatagal. O last message mo dito sa ating viewers. So yung maistorya sila ha. Kagkailaw. Maraming salamat sa inyo, inyong mga supporters. Sa inyo sir, salamat nga. Nakitaan ko niyo nga. Salamat ng kwarta o bugas. Ako lang na kayong tabang sa ako. So ayan mga kalangga, no? Medyo nabigla siya sa binigay natin, no? Kasi ito lang, nagdakot lang siya ng kahoy kanina at nadaanan lang po natin. Hindi niya akalain na may tutulong po sa kanya na ganito, no? Simpleng bagay lang po pero grabe yung
Grabe yung impact po, no? Para sa isang tao po na walang-wala talaga. Wala pa kay kaon. Wala pa. Maglungag sa ka. Sige. O diri sa miya. O kita na tapon, no? Yan. Sige po mga kalangga, maraming salamat sa inyong lahat and hanggang dito na lang po muna ang ating vlog dito kay Abel, no? I hope na makita pa natin siya next time para mabigyan naman ng panibagong tulong. At sa mga willing at gustong tutulong mga kalangga, maraming salamat po sa inyong lahat. So pwede po kayo mag-message po sa ating messenger o sa ating FB page po mga kalangga. Thank you and God bless po. Paalam po.